Kabanata 171. Lumapit sa kanya si Maisie at mahinang lumuhad sa harapan niya. Walang sinasabi kung natatakot siya o kung ano paman. Saan ka nagpunta, Waylon? Paano ito nangyari? Pasensya na po, Mami. Kasalanan ko kung bakit nasaktan si Daddy. Kalmado ang tono ni Waylon na nakakakilabot. Saglit itong natigilan kay Maisie. Ano ang nangyari sa kanya? Samantala, lumabas ang doktor sa ward. Sino ang pamilya ni Nolan Goldman? Natatakot na tumayo si Maisie. Samantala, naglakad naman si Quincy. Kapamilya niya kaming lahat, pwede bang malaman kung ano ang nangyari sa kanya? Matigas ang ekspresyon ng doktor. Pinihisan na namin ang mga sugat niya at nilagyan ng blood serum injection. Mapalad na ang ahas na nakakagat sa kanya ay hindi masyadong makamandag, kung hindi, kahit na ang mga doktor ay hindi makaliligtas dito. Kakailanganin pa natin siyang obserbasyon sa loob ng 2 araw para masubaybayan ang kanyang kalagayan. Nakagat si Nolan ng makamandag na ahas. Mariing ibinuka ni Maisie ang kanyang mga labi habang ang kanyang mukha ay tila namumutla. Nakagat ng makamandag na ahas si Daddy dahil sinusubukan niya akong protektahan. Kakagaitin ako ng ahas kung hindi dahil kay Daddy. Ibinaba ni Waylon ang kanyang ulo. Kahit na may balak siyang masugatan ng kanyang ama, hindi niya inaasahan na ang kanyang ama ay ihagis ang kanyang sarili para sa kanya upang protektahan siya mula sa makamandag na ahas at gamulong pababa sa burol kasama niya upang hindi siya masaktan. Napaangat ng ulo si Waylon para tingnan si Maisie na parang may naaalala. Nawala ang hindi pagsuko sa kanyang mga tingin habang nasasakal siya sa kanyang mga sinabi. Mami, hindi ko man gusto si Daddy dati, iniligtas niya ako. Mamamatay ba siya dahil sa akin? Nais ni Waylon na makipagsapalaran, ngunit ano ang dapat niyang gawin kung mamatay ang kanyang ama nang dahil sa kanya? Niyakap siya ni Maisie. Si Waylon ay humihikbi ng walang tunog sa kanyang mga bisig sa kabila ng halos hindi pagpatak ng luha sa kanyang presensya. Nagmamadaling dumating sa ospital si Mr. Goldman Sr., kasama sina Colton at Daisy. Huminga ng malalim ang matanda matapos malaman ang sitwasyon. Pasensya na po, Lolo, paghingi ng paumanhin ni Waylon. Pumunta sa harapan ni Waylon si Mr. Goldman Sr., itinaas ang kamay, at hinimas ang ulo ni Waylon. Ito ay isang aksidente, buti na lang ayos ka na. Hindi alam ni Nolan kung gaano siya katagal na walang malay, at madilim na sa labas nang muli siyang magising. Lumingon siya at nakita niya si Maisie na natutulog na nakahiga sa gilid ng kama at hindi napigil ang matigilan saglit. Pinilit niya ang sarili na umupo ng tuwid, at ang kaguluhan ay agad na gumising kay Maisie. Tumingin siya sa kanya, gising ka na. Nasaan si Waylon? Ang mga unang salita mula kay Nolan ay tungkol kay Waylon. Nagbaba ng tingin si Maisie. Ayos na si Waylon. Salamat sa pagligtas sa kanya. Nagbago ang tingin ni Nolan. Nagpapasalamat ka sa akin, ha? Tagalabas ba ako o ang ama ng bata para sa iyo? Ako, kalimutan mo na. Kahit papaano ay wala akong maririnig na mabuti mula sa iyo, kaya mas mabuting huwag kang magsalita. Ayaw ni Nolan na magalit sa kanya. Mas mabuting manatiling kalmado siya at magpagaling sa kanyang mga sugat. Kinagat ni Maisie ang kanyang pang-ibabang labi at nanatiling tahimik ng ilang sandali bago siya sumagot, alam kong ikaw ang ama ng bata, at nakikita ko na, mabait ka sa kanya. So, hindi mo ba napagtanto kung paano kita tinatrato noon? Ikaw. Nagngangalit ang mga ngipin ni Maisie nang mapansin ang maisla na ekspresyon ni Nolan. Nakikipag-usap ako sa iyo tungkol sa mga seryosong bagay. Huwag mo nang ilihis muli ang paksa ng usapan. Ayokong makinig sa pag-uusap mo tungkol sa ibang bagay. Lumingon si Nolan sa gilid niya at humiga na nakatalikod sa kanya. Nagulat si Maisie. Kailan pa naging mayabang si Nolan? Tumayo siya. Nolan, ikaw. Gutom na ako. Natigilan si Maisie bago niya naalala na hindi pa pala ito kumakain. Kaya, naglakad siya papunta sa bedside table kung saan naroon ang tray ng pagkain. Tinampot niya ang tray at tinungo ang lalaking nakatalikod sa kanya. Nagugutom ka na diba? Kumain ka na. Kabanata 172. Mabagal na umupo si Nolan, tumingin sa kanya, at binibigkas ang bawat salita, pakainin mo ako. Kung ito ang nakaraan, inilapag na sana ni Maisie ang tray ng pagkain at sinabi sa kanya, mag-ayos ka. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa pagkakataong ito. Sa halip, umupo siya sa tabi ng kama at personal na nagsandok ng pagkain para sa kanya. Medyo nahihiya siya habang nakatitig ito sa kanya mula sa ganoong kalayuan, kaya ipinaliwanag niya, ginagawa ko lang ito ng may pag-aatubili para kay Waylon.
Nilamon ni Nolan ang pagkain na pinakain niya at tinitigan siya ng hindi lumilingon habang nakangisi. Bigla niyang napagtanto na medyo masarap para sa kanya ang masaktan. Nang matapos siya sa pagkain ay iniligpit ni Maisie ang tray ng pagkain. Napatingin si Nolan sa kanya habang nakasandal sa unan at nagpapahinga. Matapos mapansin na nanatili siya, sinabi niya, "Nananatili ka ba para makasama ako? Sa tingin mo ba ay kusang loob kong ginagawa ito?" Hindi siya mananatili kung hindi siya nasaktan sa pagsisikap na iligtas si Wayland. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at biglang hinayla ang kumot, tumambad sa kanya ang bakanting espasyo sa tabi niya. Tinapik-tapik niya ang kama. "Pinapahiram ko ang kalahating bahagi ng aking kama nang may pag-aatubili na matulog ka ngayong gabi." Natigilan si Maisie. Nagpatuloy si Nolan sa lahat ng maliwanag na kaseryosohan. "Injured patient ako. Wala akong magagawa para pigilan kung may gagawin ka sa akin." Nawala nang masasabi si Maisie. "Sire ka, bakit hindi ka nalang namatay sa kagat ng makamandag na ahas, ha?" Tumanggi si Maisie na tumabi sa kanya sa kama, kaya hindi na siya pinilit ni Nolan. Pagkatapos ay tumabi siya at natulog. Sumandal si Maisie sa dingding at dumungaw sa bintana. Mukhang kailangan niya talagang magpalipas ng magdamag na nakaupo dito. Marahil ito ay ang lamig, at siya ay kinilig at pumulupot upang matulog sa sofa sa gilid. Hindi siya nakatulog ng maayos noong nakaraang gabi at pagod, kaya't hindi nagtagal ay nakatulog siya. Dahan-daang iminulat ni Nolan ang kanyang mga mata at tumalikod para tingnan ang babaeng nakapulupot sa sofa. Hindi niya maiwasang isipin ang sarili tungkol sa paraan ng pag-akit sa puso nito. Iniisip niya kung masama ba ang ginagawa niya o ignorante siya. Marahil, dapat siyang gumugol ng ilang oras upang makilala siya. Nang mapansin niyang nanginginig siya sa lamig, bumangon si Nolan sa kama at lumapit upang buhatin siya pabalik sa kama. Umiga siya sa tabi niya, isinilid siya sa kumot, tumalikod, at pumulupot sa tabi niya. Mahigpit na kumunat ang noo ni Nolan nang makitang kumukulot ito sa kanyang mga bisig at isinandal ang sarili sa kanyang baba. "Ipinanganak ang babaeng ito para pahirapan ako. Ito ay isang tahimik at mapayapang gabi." Nang magising si Maisie kinabukasan, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita niya si Mr. Goldman Sr., Quincy, at ang tatlong maliliit na bata na nakatingin sa kanya nang may pagtataka sa silid. Biglang umupo ng tuwid si Maisie nang matuklasan lang na may isang braso ni Nolan, natutulog siya sa kanyang kama. Tumawa si Mr. Goldman Sr., at sinabing, "Ayos lang, matulog ka lang. Isasama ko ang mga bata na mamasyal." "Cheers, Mommy!" Umalis ang tatlong bata kasama si Mr. Goldman Sr. Nagmamadaling sumunod si Quincy sa likuran. Natigilan si Maisie. Maya-maya pa ay narinig na ang kanyang hysterical voice na nagmumula sa kwarto. "Isa kang pahamak, Nolan Goldman." Inutusan ni Mr. Goldman Sr. ang mga tagapaglingkod na maghanda ng masasarap na tanghalian sa araw ng paglabas ni Nolan mula sa ospital. Sina Quincy at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Cherry, ay sumama sa kanila sa mesa upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Nolan. Lumingon si Mr. Goldman Sr. at sinabi kay Maisie, "Salamat sa pag-aalaga kay Nolan sa nakalipas na 2 araw, Zay." Tumigil saglit si Maisie bago ngumiti, "Okay lang po, sir." Si Cherry, na kumakain ng lobo, ay tumangala at sinabing, "Maisie, hindi ba dapat tinatawag mo siyang tetay?" Binigyan siya ni Quincy ng mapaglarong kurot. Kahit na ang pagkain ay hindi makakapigil sa iyong magsalita. Medyo nahiya si Maisie. Tumawa si Mr. Goldman Sr. at sinabing, "Mamaya o sa huli, mangyayari iyon. Hindi kami nagmamadali." Wow! Kaya pala hindi pa nakakabihag ng asawa si Mr. Goldman, ha? Nakakatuwa talaga. Hindi napigilan ni Cherry na kutsain si Nolan sa hapagkainan. Halos mapahagalpak siya ng malakas na tawa doon at si Mr. Goldman Sr. ay pinalayas na sana siya ng bahay kung hindi niya ito tinatreto na parang pamilya, tama ba? Kabanata 173. Seryoso ang ekspresyon ni Nolan. Binigyan siya ni Quincy ng isa pang kurot at sinabi sa kanyang nagngangalit ng ngipin, "Kumain ka na." May naalala pa si Cherry kaya tuwang-tuwa niyang sabi kay Maisie, "Pakiusap, hayaan mo akong magpakilala, ma'am. My name is Cherry Lawson, and I'm the younger sister of this idiot." Si Mr. Goldman ay tulad ng isang malaking kapatid sa amin, at mayroon kaming isang malakas na pagkakaibigan, kaya't mangyaring huwag kaming intindihin. Napangiti si Maisie. Aba, medyo feisty talaga ang personality ni Cherry, at medyo madaldal siya. Tumingin siya kay Quincy.
So may nakababatang kapatid ka din pala. Nadismaya si Quincy. Ang aking kapatid na babae ay palaging kasama ng mga tropa sa lahat ng oras na ito, kaya't siya ay umiwas doon upang tingnan ka nang malaman niyang kasama mo si Nolan. Pwede bang magsalita ka ng maayos? Dumating ako pagkatapos humingi ng permiso sa aking commanding officer. Hindi nasiyahan si Cherry. Sinaman siya ng tingin ni Quincy. Paparusahan ka sana ng commanding officer kung hindi dahil sa pakikipagkaibigan niya sa kuya natin. Tumawa si Daisy at sinabing, Tita Cherry, bakit kakaiba ang pangalan ni Uncle Quincy at ang pangalan mo? Pinulupot ni Cherry ang isang braso sa balikat ni Quincy at nakangiting sinabi sa kanya, wala rin akong ideya dahil pinangalanan kami ng aming mga magulang. Ang aming panganay na kapatid ay pinangalan ng Hans, na isang biblical na pangalan. Ang swerte ko kasi pinangalanan nila akong Cherry imbes na Honey, na sobrang sweet. Nagpipigil ng tawa sina Colton at Daisy. Tumingin si Maisie kay Quincy at sinabing, kung gayon, maaaring si Quincy ay. Walang pakialam na sinabi ni Nolan, pinangalanan niya iyon dahil sa pagiging kakaiba. Ha, ang mga taong nakaupo sa paligid ng hapagkainan ay hindi napigil ang tumawa. Tinanggal ni Quincy ang kamay ni Cherry at sinabing may hiya sa mukha, fine then. Mas magaling kang makipag-usap kaysa sa akin. Magpakita ng kaunting paggalang kay Mr. Goldman Sr. Dito, pwede ba? Hindi mo ba sinisira ng reputasyon ko? Bakit kailangan mong ilantad palagi ang inside story ko? Hindi rin nasaktan si Mr. Goldman Sr. sa mga kabataang nagbibiruan. Kung tutusin, mas naging masigla ang lugar dahil sa tawanan. Pumalik sila sa maharlikang kabisera ng baseball pagkatapos kumain. Tumingin si Maisie sa bintana ng sasakyan. Ang unang plano ay upang manatili sa loob ng 2 araw, ngunit nadagdagan ng ilang araw dahil sa pinsala ni Nolan. Gayunpaman, pagkatapos ng 3 araw na kasama nila, natuklasan niya na maaari siyang makipag-ugnayan sa kanila ng may pagkakaisa at kagalakan sa kabila ng hindi pagiging isang tunay na pamilya. Sa kabilang banda, ang kanyang mga tunay na miyembro ng pamilya ay nakikipagsabwatan laban sa isa't isa. Ano ang nasa isip mo? Itinaas ni Nolan ang kanyang kamay at pinasadahan ng mga daliri ang kanyang buhok. Ang malambot at malasutla niyang buhok ay dumausda sa kanyang palad at nakaramdam ng kiliti. Lumingon si Maisie para tignan siya ngunit mabilis na umiwas ng tingin matapos na magkasalubong ang mga tingin nito. Wala, kaya lang parang may malapit na relasyon ng pamilya mo kay Quincy at sa kapatid niya. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata, mahinang tumawa, at sinabing, ang kanilang mga magulang ay dating nagtatrabaho para sa aking lolo, ngunit sa kasamaang palad ay namatay sila sa isang aksidente. Inampun at pinalaki sila ng lolo ko. Natigilan si Maisie. Nagtatakang tumingin siya sa kanya dahil hindi niya alam na may nakaraan pala si Quincy at ang mga kapatid nito. Pinawi ni Nolan ang kanyang braso at umupo ng tuwid. Si Hans ang panganay na kapatid ni na Quincy at Cherry, at nagtatrabaho na siya ngayon bilang bodyguard ng lolo ko. Si Quincy ay isang maislan na tao, at kayang humawak ng mga gawain sa maayos na pagkakasunod-sunod maliban sa pagiging medyo madaldal. Kaya naman, kinuha ko siya. Kung tungkol kay Cherry, ang uto-uto na babae ay hindi mahilig matali sa trabaho, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay walang ginagawa sa mga tropa sa lahat ng oras na ito. Bumaba ang tingin ni Maisie. Nolan, lagi na lang akong curious. Anong uri ng pamilya ang mga Goldman? Ang iba ay nagsabi na ang pamilyang Goldman ay kapantay ng pamilyang Boucher, maging ito ay ang kanilang katayuan o kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga Goldman ay naiiba sa mga Butcher sa diwa na ang mga Goldman ay hindi isang marangal na pamilya. Sila ay sumikat sa kalaunan. Paano natamo ng mga Goldman ang kanilang kasalukuyang katayuan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng normal na negosyo? Sumulyap si Nolan sa kanya at ibinuka ang mahigpit na nakaawang na labi para magsalita. Malalaman mo sa hinaharap, sisiguraduhin ko ang kaligtasan mo at ng mga bata anuman ang mangyari. Sandaling natigilan si Maisie. Nag-isip siya ngunit hindi na nagkomento pa. Kabanata 174. Naputol ng nagriring na telepono ni Maisie ang kagandahan ng paligid sa mga sandolang iyon. Makikita sa caller ID na si Kennedy iyon. Hindi mapigilan ni Maisie na magmukhang seryoso nang sagutin niya ang tawag at marinig ang boses ni Kennedy. Tito Kennedy. Tumating si Maisie sa ika-16 na palapag at nakita niyang may pinag-uusapan si Kennedy at iba pang mga tauhan. Itinigil ni Kennedy ang kanyang talakayan nang marinig ang boses nito at huminto sa gawaing nakatakdang maglakad patungo sa kanya. Nakabalik ka na pala. Ano ang nangyayari?
Napatango ang ekspresyon ni Maisie. Paano nangyari ang ganoon? 3 araw lang siyang nawala. Sinabi ni Kennedy na may STEM expression, wala rin akong ideya kung ano ang nangyari. Ang pamilya ni Lucas, maliban sa Taylor Jewelry, pinigilan nila ang lahat ng aming mga suppliers sa pagbibigay sa amin ng mga raw materials ng mineral. Ang pamilya Lucas, si Maisie ay nag-assume ng isang seryosong ekspresyon. May kaugnayan kaya ito kay Willow. Siya ay nasa ilalim ng palagay na si Willow ay kumilos pagkatapos maranasan ang mga insidenteng iyon sa simula. Gayunpaman, si Willow ay talagang nagsimulang gumawa ng gulo muli sa pamamagitan ng pag-asa sa pamilyang Lucas. Hindi tatagal ng 1 linggo ang supply ng raw materials na mineral sa imbakan natin, at hindi na rin natin matatanggap ang mga raw materials pagkalipas ng 1 linggo. Tinatayang maaantala ang customized na alahas na in-order ng ating mga customer. Hindi inaasahan ni Kennedy na malupit na susupilan sila ng pamilyang Lucas dahil lang kay Willow. Kaya lang walang respeto ang pamilya Lucas kay Nolan, ay dahil kay Madam Lucas, si Larissa. Hindi na kailangang maantala ang ating mga customer. Nag-cross arms si Maisie at sinabing, may 1 linggo pa tayo, di ba? Dahil nilalabag ng ating mga supplier ang ating kontrata dahil sa pang-aapi ng pamilyang Lucas, hihingi tayo ng kabayaran mula sa kanila para sa paglabag sa kontrata. Ang Soul Jewelry Studio ay maaaring isang bagong tumatakbong negosyo ng alahas, ngunit hindi ito nangangahulugan na isusuko lang nila ang kanilang sarili sa awa ng iba. Samantala, sa Goldman Mansion, naging malamig ang tingin ni Nolan nang marinig ang sinabi ni Quincy. Ang pamilyang Lucas ay brutal na pinipigilan ng Soul Jewelry Studio. Tumanggaw si Quincy. Tama iyan. Naisip ko na dahil iyon kay Willow. Si Willow ay nakikipag-date ngayon kay Luis Lucas, tama ba? Malungkot ang ekspresyon ni Nolan sa pagbanggit kay Willow. Sa pag-iisip kung paano siya niloko ng babae at pumalit kay Maisie 6 na taon na ang nakararaan, hiniling niya na sana ay mabulunan ang babae hanggang sa mamatay. Pinagsalikop niya ang mga daliri niya at pinisil-pisil na malakas ang mga kasukasuan niya. Nagngangalit siya sa galit. Dahil ang pamilyang Lucas ay kontra kay Z sa ganitong paraan, gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon ni Larissa kapag nalaman niyang pamangkin niya si Z. Ayos lang kahit hindi pinahahalagahan ng De Armas si Maisie. Sapat na napahalagahan siya ng mga Goldman. Ang kanyang babae ay hindi kailangang magiging kaanib sa De Arma. Dahil may lakas ng loob si Larissa na ibuli ang kanyang babae, hindi rin siya magsasawang magpakita ng respeto dito. Sa Millennial Gemstone Inc., tiyak na nagbibiro ka para humingi ng dobleng kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Umalangaw-ngaw mula sa opisina ng chairman ang isang galit na boses. Inihagis ng nasa medyo may edad na lalaki ang labag na dokumento ng kontrata sa mesa at tumayo. Nakikita ko na medyo malaki ang kita mo para sa isang maliit na kumpanya. Ikaw ang nakipag-ugnayan sa amin para makipagtulungan sa nakaraan. Pumayag kaming ibigay ang iyong kumpanya bilang paggalang, ngunit ngayon ay may lakas ka ng loob na humingi ng kabayaran. May bakas ng galit sa mga mata ni Kennedy. Anong ibig mong sabihin, Mr. Parker? Mayroong isang opisyal na kontrata na malinaw na nagsasaad na kung may paglabag sa kontrata sa alinmang partido, ang kabayaran ay madodoble ng naaayon. At saka, ikaw ang unang lumabag sa kontrata. Humalaklak si Mr. Parker at sinabing, ano ang kaugnayan yan sa akin, ha? Ikaw ang nakasakit sa pamilyang Lucas. Maaari kang kumuha mula sa kanila kung mayroon kang mga bayag. Ikaw, galit na galit si Kennedy at magsasalita na sana ng si Maisie, na nakaupo sa sofa na naka-cross legs, ay tinanggal ang kanyang salaming pang-araw at pumutok ng nakakatakot na ngiti. Mukhang na-overestimated ko ang Millennial Gemstone dahil hindi man lang sineseryoso ni Mr. Parker ang mga kontrata. Dahan-dahan siyang tumayo habang naka-cross arms. Dahil hindi payag si Mr. Parker na wakasan ang kontrata ayon sa nakasaad na mga tuntunin, susundin natin ang mga legal na pamamaraan, hindi ba? Kabanata 175. Habang naririto kami, ipapakita namin sa lahat kung anong uri ng manloloko ang Millennial Gemstone na ang kumpanya ay tumangging magbigay ng kabayaran pagkatapos lumabag sa isang kontrata. Nang mapansin na pinaplano niyang gumawa ng malaking bagay dito, nagulat si Mr. Parker. Wala siyang choice kundi pakalmayan siya. Hihihi. Hoy babae, lahat tayo ay mga negosyante dito, kaya bakit kailangan mong pumunta hanggang doon? Maaari akong magbigay ng kompensasyon ngunit doble ang halaga ay. Doble ang kompensasyon ko, at hindi ako aalis kahit may kulang ng 1 sentimos, malamig na sabi ni Maisie. Ang Millennial Gemstone Inc.
ay nagbabalak na tumanggi sa deal dahil ang pamilya Lucas ang kanilang tagapagtaguyod. Bukod dito, hindi natakot si Mr. Parker sa Soul Jewelry dahil ito ay isang hindi kilalang, maliit na kumpanya na bago sa merkado. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang babae na walang humpay na manguusig sa kanya. Naisip niya na hindi siya dapat sisihin sa pagiging gullibility nito. Ungol ni Mr. Parker, kung gusto mong pumunta sa korte, kailangan mo ring manalo sa kaso. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ito, hindi ka gagawa ng mas mahusay kaysa sa ngayon pagkatapos mong saktan ang aming kumpanya. Ganoon ba? Tinalikot ni Maisie ang sunglasses sa kanyang mga kamay at ngumiti. Magaling. Sana hindi mo ito pagsisihan, Mr. Parker. Pagkasabi niyon, umalis siya kasama si Kennedy. Si Mr. Parker ay nagpakawala ng ungol sa paghamak. Tumanggi siyang maniwala na ang isang maliit, bagong kumpanya ay may kakayahan sa anumang bagay. Gayunpaman, ang kanyang sekretarya ay dumating upang magulat sa kanya nang nagmamadali hindi nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Maisie, Mr. Parker. Bago pa matapos ng kanyang sekretarya ang kanyang pangungusap, itinulak siya ng ilang bodyguard na nakasuot ng itim. Pumasok si Kan sa opisina ni Mr. Parker kasama ang kanyang abogado. Natigilan si Mr. Parker. Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ng abogado ang kanyang salamin at tinungo ang mesa ni Mr. Parker bago ipasa ang kanyang card. Tulala na tinanggap ni Mr. Parker ang card. Darian Golding Est, mula sa Royal Legal Firm. Hindi ba iyon ang abogadong nagtatrabaho kay Erwin? Naglagay si Darian ng writ of summons sa mesa. Mr. Parker, ipinagkatiwala sa akin ng Soul Jewelry Studio na makipag-ayos sa iyo tungkol sa paglabag sa kontrata. Umaasa ako na makikisali ka sa talakayan ng may malinaw na pag-iisip sa pagkakataong ito, Mr. Parker. Ang kahulugan ng kanyang pahayag ay kung iginigiit pa rin ng Millennial Gemstone Inc. na hindi sumunod sa compensatory damages na nakalista sa kontrata, talagang matatalo ang kumpanya sa kaso sa korte. Ito ay dahil walang sino man ang kayang kumuha ng abogado mula sa Royal Legal Firm. Natulala si Mr. Parker na nakasandal sa kanyang upuan sa pagtulo ng pawis sa kanyang mga templo. Paano ito posible? Ang isang maliit na kumpanya ng alahas ay talagang kaanib si Erwin. Napagtanto niyang may problema siya. Sa loob ng kotse, hindi ko ine-expect na ganito pala kawalan ang Millennial Gemstone Inc. Kung hindi dahil kay Erwin Lincoln, ituturing sana tayo bilang passovers. Si Kennedy ay naagrabyado pa rin habang siya ay nagmamaneho. Humalaklak si Maisie at sinabing, ang Millennial Gemstone ay may katapangan na tanggihan ang mga bayad pinsala dahil ang pamilyang Lucas ang kanilang tagapagtaguyod. Naisip ko na nakumbinsi ng pamilya Lucas ang Millennial Gemstone sa pamamagitan ng pangako na babayaran ng mga bayad pinsala, tama ba? Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang Millennial Gemstone na labagin ang kontrata at baliwalain ang kontrata kung hindi sila susuportahan ng pamilya Lucas? Marahil ay nakumbinsi nila sila na labagin ang kontrata sa pamamagitan ng pagsang-ayon na bayaran ang bayad pinsala para sa kanila. Sa kabilang banda, bagong tatag ang studio ni Maisie, at hindi pa nila ina-advertise na isa silang jewelry studio sa ilalim ng payong ng Black Gold Group. Noong nakaraan, ang Millennial Gemstone ay sumang-ayon na makipagtulungan sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga raw materials sa kanila para sa kapakanan ng pera. Maliban sa pagtaya sa kanila bilang mga bagong dating na madaling mabuli, ang Millennial Gemstone ay tumaya din sa kanila na walang lakas ng loob na labanan ng pamilya Lucas nang tumanggi ang Millennial Gemstone na bayaran ng mga bayad pinsala. Isang tawag ang natanggap pansamantala. Napangiti si Maisie nang makita ang caller ID at sinagot ang tawag. Kamusta? MS, Vanderbilt. Maaari nating talakayin muli ng maayos ang mga compensatory damages. Huwag hayaang makaapekto ang walang kabuluhang bagay na ito sa ating relasyon sa pamamagitan ng pagdadala nito sa korte. Ang tumatawag ay si Mr. Parker. Napangisi si Maisie matapos niyang mapansin ang pagiging magalang ni Mr. Parker nang magsalita ito. Mr. Parker, itutuloy natin ang kaso ng korte dahil napagkasundoan nating dalhin ito sa korte. Nakita mo kung paano hindi madaling mabuli ang aming Soul Jewelry Studio. Pinili mong labagin ang kontrata at tumanggi kang magbayad ng mga bayad pinsala, kaya hindi namin kasalanan na nangyari ito. Kabanata 176. MS, Vanderbilt, MS, walang pagdadalawang isip na ibinaba ni Maisie ang tawag. Tumawa si Kennedy at sinabing, talagang nagiging nanay ka na.
Hindi niya hahayaang samantalahin ang sarili. Sa mansyon ng pamilya Lucas. Goldman, nababaliw ka na ba? Diretso ang tingin ni Larissa kay Nolan. Kinamit lang niya si Maisie para takutin siya. Sinusubukan ba niyang hamanin ang pamilya Lucas at maging ang De Arma? Pinagkrus ni Nolan ang kanyang mga paa at samandal sa likuran. Kung pipilitin mong labanan ang aking kasintahan, ang mga Goldman ay masayang maglalaro. Nagdilim ang ekspresyon ni Larissa. Para sa isang babae, nawala na ba ng malay ang mga Goldman? Babae ko siya, ibig sabihin isa siyang Goldman. Ano sa tingin mo? Dahan-daang kinuha ni Nolan ang kanyang tasa at humigop bago sinabing, dapat malaman ng mga De Arma kung gaano kaming mga Goldman, lalo na ang iyong ama, tama ba? Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Larissa. Totoo, ang mga Goldman ay hindi makatwirang mga tao. Iyan ay lalo na ang kaso ng kanyang lolo, si Titus, ang taong may magaspang at malupit na mga kamay na nababalutan ng dugo ng hindi mabilang na mga maharlika. Sa mata ng mga maharlika, ang mga Goldman ay talagang hindi makatwiran. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tasa, inayos ang kanyang manggas, at tumayo, Mrs. Lucas, kung pipilitin mong targetin si Maisie, sana hindi ka magsisi kapag nakatuklas ka ng bagong impormasyon sa hinaharap. Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin iyon. Kumunat ang noo ni Larissa, anong ibig niyang sabihin? Bigla siyang tinawagan ni Mr. Parker at naputol ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos niyang kunin, may sinabi sa kanya si Mr. Parker na ikinagulat niya. Ano ang sinabi mo? Tinutulungan siya ni Erwin. Mrs. Lucas, iligtas mo ako. Nilabag ko ang aking kontrata sa ilalim ng iyong mga tagubilin, ngunit ngayon ay hindi ako palagpasin ni MS. Vanderbilt. Nandyan din si Mr. Lincoln, ako talaga. Nawasak si Mr. Parker. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na siya ay isang baguhan lamang, ngunit si MS. Vanderbilt ay hindi isang taong dapat ibuli. Naipit siya sa pagitan ng isang bato at isang matigas na lugar ngayon. Dahil si Mrs. Lucas ang nag-request sa kanya na gawin ito, kailangan niya itong kausapin. Malalim ang iniisip ni Larissa. Erwin, Erwin from Norwich. Pero bakit niya tutulungan yung babaeng yon? Umalis si Nolan sa mansyon ni Lucas kasama ang kanyang mga bodyguard nang pabalik na si Willow. Nang makita niya si Nolan, bumibilis ang tibok ng puso niya. Ngumiti siya at sinabing, Nolan, nandito ka ba para makita ako? Si Quincy, na nakatayo sa tabi nila, ay hindi maiwasang imulat ang mga mata. Sino ang nagbigay ng lakas ng loob kay Willow na maging narcissistic? Nang makitang walang sabi-sabing nakatingin sa kanya si Nolan, bumilis ang tibok ng puso niya. Nag-aalala pa rin si Nolan sa kanya. Gayunpaman, nang maalala niya ang nangyari sa auction hall na nakita siya ni Nolan na naglalakad kasama si Luis, nagpaliwanag niya. Nolan, huwag kang mag-alala. Tumag-anak lang ako ng pamilya Lucas. Pinsan ko lang si Luis. Tumangala siya at ngumiti. Nolan, alam kong hindi ako sapat para sa iyo bilang isang anak sa labas ng kasal, ngunit huwag kang mag-alala, balang araw makakarating ako doon. Sa tingin mo ba ay bahagi ka ng pamilya De Arma? Malamig na pinutol ni Nolan. Natigilan si Willow. Nawala ang ngiti niya at napalitan ng pamumutla. Nolan. Napaawang ang labi ni Nolan habang nanunuya, pamangkin lang ni Larissa ang pinsan ni Luis. Sa tingin mo ba ay bahagi ka ng De Arma? Kabanata 177. Napabuntong hininga si Quincy. Si Willow ay isang De Arma. Di ba dapat si Maisie yon? Kaya tinutulungan ng pamilya Lucas si Willow. Nagkunwari siyang Maisie at pumunta sa kanila. Hindi talaga maintindihan ng babaeng iyon ang konsepto ng pagpapakumbaba. Nolan, ako, ang iyong ina ay si Marina De Arma. Malamig na tinitigan siya ni Nolan. Para bang nakikita niya ito, nagbibigay ng panginginig sa kanyang gulugad. Halos bumigay na ang mga binti ni Willow. Kumunat ang noo ni Nolan at sinabing, mukhang naaalala ko, na ang ina ni Maisie ay si Marina. Hindi ba nanay mo si Leila? Ha, nagsisikap ka talaga para makuha ang hindi sa iyo. Hindi ba't nagkunwari siyang si Maisie 6 years ago? Ngayon ay muli niyang ginagamit ang parehong trick at ninakaw muli ang pagkakakilanlan ni Maisie. Natuwa si Nolan na nakaiwas siya sa bala, nakatingin sa nakakadiri niyang mukha. Kinasusuklaman niya ang sarili kung hindi. Inilahad ni Willow ang isang kamay para hawakan siya. Nolan, hindi. Ako lang. Napaatras si Nolan para iwasan siya na parang siya ay salot. Huwag mo akong hawakan ng maruruming kamay mo. Hindi ka pwedeng ikumpara kay Maisie. Hinding-hindi ka magiging sapat.
Ang nahihiya na si Willow ay kinilig mula ulo hanggang paa at napakagatlabi. Huwag mong kunin ang hindi sa iyo. Kahit na makuha mo ito, kailangan mong ibalik ito balang araw. Umalis si Nolan nang hindi lumilingon. Nawala ng lakas si Willow sa kanyang mga binti at bumagsak sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga kamao. Puno ng poot ang mga mata niya. Maisie, dapat kang mawala. Sa hapon, nasa legal na labanan ng Soul Studio at Millennial Gemstone. Nag-trending sa Twitter ang Millennial Gemstone dahil hindi sila magbabayad ng penalty fees para sa paglabag sa kontrata. Nagalit ang mga netizens, kinukutya ang Millennial Gemstone sa pagpasok sa kasong ito sa korte dahil minamaliit nila ang isang bagong kumpanya. Nakatanggap sila ng liham ng abogado sa lalong madaling panahon pagkatapos nito. Hiniling sa kanila na bayaran ng compensatory damages gaya ng nakasaad sa kontrata sa loob ng 3 araw, at ang halaga ay doble sa halaga dahil sa kanilang paglabag sa kontrata. Ang kontrata ay naipost sa Black and White Online, kasama ang mga nilabag na tuntunin. Maging ang pirma at selyo ay authentic. Ipinakita nito na ang Millennial Gemstone ay sumang-ayon sa mga tuntunin ng kontrata, ngunit dahil nilabag nila ito at tumanggi na bayaran ng multa, ang may-ari ay kinoronahang debtor Parker. Ang Millennial Gemstone ay labis na tinutuya kaya kailangan nilang lumabas na may opisyal na paghingi ng tawad. Bagamat hiniling ng pamilya Lucas sa iba pang mga supplier na huminto sa pag-supply sa Soul Studio, hindi sila gamaya sa Millennial Gemstone dahil ang huli ay ang pinakamalaking supplier na itinakda bilang isang halimbawa. Dahil nakapag-hire ang Soul Studio ng mga abogado mula sa Royal Legal Firm, ipinakita nito na may suporta ang bagong kumpanyang ito. Pagkababa ni Kennedy, pumasok siya sa opisina na nakangiti. Ang ibang mga supplier ay magpapatuloy sa pag-supply sa atin. Mukhang talagang gumana ang paggamit ng Millennial Gemstone bilang isang eksperimento. Hindi na nila kailangan pang habulin sila isa-isa. Ang kailangan lang nilang gawin ay magpakita ng halimbawa, at ang iba ay hindi na maglalakas loob na labagin ang kanilang mga kontrata. Napangiti si Maisie pero curious. Tito Kennedy, sa tingin mo sino talaga si Tio Erwin? Bumisita siya kay Erwin para tumulong sa paghahanap sa kanya ng ilang legal counsel, ngunit ang alam niya ay ang mga mabibigat. Kabanata 178. Hindi natakot si Maisie na masaktan ang pamilya Lucas. Kailangang may managot, ngunit hindi niya inaasahan na isasama ni Erwin ang maharlikang abogado. Gayunpaman, malamang na ipapaalam ni Mr. Parker sa pamilya Lucas, kaya si Erwin kaya ang susunod na target ng pamilya Lucas. Tumigil si Kenny at dahan-daang sumagot. Hindi rin ako sigurado. Ang alam ko lang ay may komplikadong background siya. Biglang nagtanong si Maisie, alam mo ba ang pagkakakilanlan ng aking ina noon? Kilala ni na Kennedy at Erwin ang kanyang ina. Alam ni Erwin na ang kanyang ina ay isang De Arma, ngunit paano si Kennedy? Tumingin si Kennedy at umiling. Hindi ko alam ang nakaraan ng nanay mo. Hindi niya nabanggit ang kanyang pamilya. May gustong sabihin si Maisie, pero nakatanggap siya ng text. Galing ito kay Nolan. Naglakad si Maisie papunta sa kanyang opisina. Akmang bubuksan na niya ang pinto nang may narinig siyang boses ng babae. Huminto siya. Hindi ba boses ni Linda iyon? Nolan, hindi ako gusto ni Maisie. Hiniling niya sa akin na gawin ang mabibigat na gawain. Pwede ba akong pumunta dito? Si Maisie, na nakatayo sa labas, ay pinagdikit ang kanyang mga labi, malinaw na naririnig ang lahat. Talagang na-overestimate niya si Linda. Siya ay katulad ng iba. Sabi ng boses ni Nolan, bakit ayaw sa'yo ni Maisie? Hindi ko alam. Sabi ni Lola, hindi maganda ang ugali at hindi magaling mambabala. Natakot si Lola na baka magalit ka rin. Hindi naman siguro niya pinakikinggan lahat ng sinasabi mo diba? Ngunit nais ko, bumukas ang pinto ng opisina. Nang lumingon si Linda at nakita kung sino ang pumasok, nagbago ang ekspresyon niya. She felt so guilty na hindi niya matingnan sa mga mata si Maisie. Naglakad si Maisie papunta sa desk, ipinatong ang kanyang mga kamay, at sinabing, hinihiling mo akong pumunta para ipakita ito sa akin. Napaawang ang labi ni Nolan. Ano sa tingin mo ang tungkol dito? Kinakabahang paliwanag ni Linda, Maisie, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tulungan mo ako, Nolan. Ako. Bakit kita tutulungan? Malamig ang tingin ni Nolan. Sino ka sa tingin mo sa akin? Kinilig si Linda pero pilit pa ring nagmumukhang inosente. Higit pa rito, kami ni Maisie ay labis na nagmamahalan. Hinailan ni Nolan si Maisie sa kanyang mga bisig.
Natigilan si Maisie, ngunit itinulak niya ang ulo nito pababa sa kanyang balikat bago pa siya makapag-react. From an outsider's point of view, they really did look very much in love. Nakagat ni Linda ang labi, sa bingit ng pag-iyak. Gusto ko itong ugali niya. Ito ay kaibig-ibig. Niyakap siya ni Nolan ng mahigpit. Hindi alam ni Maisie ang sasabihin. Mukha namang clown si Linda kaya tumalikod siya at umalis na umiiyak. Mr. Goldman, pwede bang bitawan mo na ako? Sabi ni Maisie na nakakuyom ang panga. Parang walang narinig ang lalaking iyon, inilipat ang mga daliri sa baba niya, narinig mo na. Ang iyong pinsan ay tuso. Namilog ang mga mata ni Maisie. Bahagya siyang itinulak palayo at tumingin sa kanya. Hindi ba mahal ng mga lalaki ang mga babaeng mahinhin? Sino nagsabi niyan? Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata at niyakap siya ng mahigpit. Gusto ko ang mga babaeng katulad mo. Nolan, bitawan mo ako. Hindi. Kabanata 179. Itinulak ni Maisie ang mukha na papalapit sa kanya. Si Nolan ay nakadikit sa kanya na parang pandikit. Pumasok si Quincy sa isang masayang eksena nang buksan niya ang pinto. Sina Maisie at Nolan ay parehong tumingin kay Quincy. Nagyelo ang hangin. Napaatras si Quincy at isinara ang pinto. Itinulak ni Maisie si Nolan at mahinahong sinabi, tapos na ang palabas. Aalis na ako. Sandali. Hinailan ni Nolan ang kamay niya. Nagtataka namang lumingon si Maisie ngunit nakita ko siyang nakangiti. Ayaw mo bang malaman ang tungkol sa pamilya Lucas? Ang pamilya Lucas. Natigilan si Maisie. Hiniling ba niyang makita ako dahil sa kanila? Ano ang nalaman mo? Bumaba ang tingin ni Maisie. Wala siyang may tatagaw sa kanya. Si Mrs. Lucas ay kapatid ng nanay mo, si Larissa, isa sa mga De Arma, sabi ni Nolan. Natigilan si Maisie nang marinig iyon. Larissa De Arma, kapatid ng kanyang ina. Noon pa lang nalaman ni Maisie na ang kanyang ina ay isang De Arma ngunit hindi niya alam ang tungkol sa kanyang kapatid. Sa wakas ay nalaman niya na si Mrs. Lucas ay kapatid ng kanyang ina. Pero siya ang tumulong kay Willow. Tumayo si Nolan at naglakad palapit sa kanya, idiniin ang kamay sa desk sa paligid niya. Ninakaw ni Willow ang iyong pagkakakilanlan. Nagsinungaling siya at sinabing anak siya ni Marina De Arma. Nagulat si Maisie kay Nolan ngunit nagtataka kung paano hindi pinaghihinalaan ng pamilya Lucas si Willow hanggang ngayon. Napuno siya ng masalimuot na emosyon. Tinadaan ni Nolan ang daliri sa labi nito, hinaplos ang mga ito. If you mind, tutulungan kitang ibalik ang identity mo. Tumigil si Maisie, ngunit nang makitang seryoso si Nolan, tumingin siya sa ibaba at ngumiti. Nolan, salamat sa pagsabi sa akin, pero ako na ang bahala kay Willow. Napapikit si Nolan. Sa tingin mo wala akong silbi. Hindi ko sinabi iyon. Mukhang nasaktan si Nolan. Kung gayon bakit hindi ka umasa sa akin, minsan lang. Ipinatong niya ang ulo niya sa balikat niya. Natigilan si Maisie. Ang lalaking ito ay nagpapakita ng kanyang malambot na bahagi. Walang makakahawak niyan. She cleared her throat at umiwas ng tingin. Kung gusto mong tumulong, sige. Kinabukasan, sa restaurant ng Siberian Palace Hotel. Si Madam Nira at Maisie ay umiinom ng high tea sa isang pribadong kwarto. Nabalitaan ko na gustong guluhin ng pamilya Lucas ang studio ng alahas mo. Sinaktan mo ba sila? Tanong ni Madam Nira. Ibinaba ni Maisie ang kanyang tasa at ngumiti. Hindi ko sasabihing offend. Kaya lang ang disenyo ko ay kapareho ng kay Willow noong auction. Sinusuportahan siya ng pamilya Lucas, kaya sinubukan nila akong pabagsakin. Na-curious ako ngayon. Napatingin si Madam Nira sa kanya. Ano ang nangyari sa pagitan ng iyong mga disenyo? Walang gustong itago si Maisie, kaya inamin niya ang lahat kay Madam Nira. Matapos pakinggan ang kanyang paliwanag, nagulat si Madam Nira. Sa iyo din ang disenyo niya. Oo, binigay ko sa kanya. Tila naintindihan ni Madam Nira ngunit hindi niya moari. May sama ng loob ba sa pagitan ninyo ni Willow? Tumingin si Maisie at mahinahong sinabi, she's my stepsister. Siya at ang kanyang ina ay ginawang e-frame ako. Pinabalik ko lang ang pabor. Ako dapat ang biktima, hindi si Pearl Santiago. Kung hindi ako naging maingat, ang aking reputasyon sa halip ay nasira. Kabanata 180. Tumanggaw si Madam Nira. Narinig niya ang tungkol sa iskandalo ni Pearl, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay nauugnay. Pamantong hininga si Madam Nira, nawala ang isip ng mga Lucas sa pagtulong sa isang magnanakaw na bubuli sa iyo. Paatras ng paatras si Larissa habang tumatanda siya. Walang sinabi si Maisie. Tinutulungan ng pamilya Lucas si Willow dahil nagpanggap siya.
Hindi akalain ni Maisie na magsisinungaling si Willow na anak siya ni Marina. Parang naisip niyang hindi alam ni Stephen ang pagkatao ng kanyang ina. Pero huwag kang mag-alala, palaging pinahahalagahan ng Taylor Jewelry ang talento. Kahit magtanong ang pamilya Lucas, hindi ako susunod. Nakaramdam ng ginhawa si Maisie. Maaaring natatakot ang ibang kumpanya ng alahas sa pamilya Lucas, ngunit hindi ang Taylor. Napangiti si Maisie. Madam, hindi ka tatanggi tulad ng iba sa kanila. Pagkatapos ng high tea session, sabay silang lumabas ng private room. Itinulak ni Maisie ang wheelchair ni Madam Nira at nasiyahan sa pakikipagkwentuhan sa kanya, kasama ang ilang maid at bodyguard sa likod nila. Gayunpaman, napakunot ang noo ni Maisie nang makita nila si Willow na papalapit sa kanila. Hindi inaasahan ni Willow na makikita siya rito, kaya nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Anong ginagawa mo dito? Napatingin siya sa matandang babae sa wheelchair. Hindi ba siya ang may-ari ng Taylor Jewelry? Siya ay itinapon nito sa labas ng Taylor sa nakaraang pagkakataon. Napangisi si Maisie. Hindi mo pag-aari ang lugar na ito. Bakit may pakikialam kung ano man ang ginagawa ko dito? Nanginginig sa galit si Willow, ngunit may naalala siya. She crossed her arms at ngumisi. Haha, kakapit ka lang sa Taylor ngayong kinukuha na ang kumpanya mo. Matanda, hindi ka ba natatakot sa gagawin ng pamilya Lucas kung tutulungan mo siya? Ngumisi si Willow. Hindi na siya makapaghintay na makita ang araw na iiwan ng lahat si Maisie sa takot sa pamilya Lucas, na hindi na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makabangon muli. Ang babaeng bodyguard na nakatayo sa likod ni Madam Nira ay pumunta sa harapan at sinabing, bantayan mo ang iyong bibig. Nagtaas ng kamay si Madam Nira para pigilan siya at ngumiti. Parang pamilyar ka. Hindi ba ikaw ang ligaw na babae na nagdulot ng eksena sa Taylor? Sino ang tinatawag mong wild? Nag-aapoy si Willow sa galit. How dare this woman look down on her? Bulagang pamilya Lucas na tumulong sa isang bastos na babaeng tulad mo. Si Madam Nira ay hindi pumapalya. Hindi napigilan ni Maisie ang pagtawa. Madam, huwag kang magalit. Hindi siya naturuan ng mabuti ng nanay niya kaya nandito siya sa pagpapakita ng pangit niyang ugali sa'yo. Ang lakas ng loob mong kutsain ako. Si Willow ay nagngangalit ang mga ngipin. Hindi ako natatakot sa iyo dahil lang kay Nolan at Madam Nira. Masasaktan ka kapag sinaktan mo ako. Nagsalita si Madam Nira bago pa masabi ni Maisie. Hindi ako kumukurap kahit na magpadala ka ng 10 Lucas. Puntahan mo si Larissa para makipagkita sa akin at tingnan mo kung ano ang gagawin niya sa akin. Natigilan si Willow. Ano ang mali sa matandang babaeng ito? Tama si Madam. Kumulat ang mapupulang labi ni Maisie. Gusto kong malaman kung ano ang plano ng pamilya Lucas para sa akin. Bakit hindi mo ako dalhin para makita sila? Namutla si Willow, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao.